So good morning, this is Jokotek Alert Marino signing on. Alright, so it's Friday morning today. Uh-huh. August 27, 2025. Sige, so mayroon tayo ditong Epson L121. So yung problema daw niya is for reset. And wala daw block. Alright, sige, troubleshoot nga natin. Ano ba yung magagawa natin? Power on. Let's see. Ayun, blinking na siya guys. Aha. So siguro ito, sabi ni customer, bago pa lang naman daw to, nawalan daw ng block. So siguro nag-perform siya ng cleaning and cleaning and cleaning and ano pa ba yon? Ink flushing. So yun, naubos na yung capacity to print niya. Kaya ito na yung nangyari. Blinking na siya. Sige, yung gagawin natin ngayon, reset muna natin yan. Tingnan muna natin sa ADJ Prog. Kumusta ba? So take note ha, kapag walang block, then hindi mo siya nakuha sa hanggang 5 head cleaning and 1 ink flushing. Pwedeng barado or pwedeng hindi lang tumutuloy yung kanyang ink doon sa kanyang carriage. Ano? So yun yung pinaka main problem. So this time, let's see. Yan. To access the ADJ Prog, kailangan i-turn off mo muna yung inyong Windows Defender. Punta kayo ng Windows Security, then Virus and Intrude Protection, and Virus and Intrude Protection yung manage settings niya. Real-time protection, turn off. Yes. Right. So from that, connect natin yung ating. Then, as much as possible, if you're connected into internet, i-disconnect nyo muna. Alright. This PC, let's locate our resetter. So, we can found it into our drive D. Alright. Drive D. Oh, what's this? This is not the one. Epson resetter. Epson L120. Yan. So, yung resetter ng Epson L121 is Epson L120 din. Yan. Naka-series lang kasi siya. Double click to enter. Alright. Let's select. So, yung port niya, ayan. Detected naman. Okay. And particular adjustment mode. May blinking dito sa ilalim. Yes nga natin yan. Then, wasting pad counter. Check the main pad. Check. 100%. Alright. Then, initialize. Okay. Then, turn off the printer. And, click OK. Reboot the printer. Alright. Blinking pa din. Ayan. Blinking pa din siya guys. Kapag ganyan, na blinking pa din siya, check ulit natin. Main pad, then check. Ayan. So, na-reset na siya. Hindi na siya 100%. So, ibig sabihin, dito tayo. Saan na nga ba yun? Initial settings. Double click initial settings. Then, check natin. Check. Yan. Check natin yung serial number niya. Ito. Pwede ba itong kopyahin? Copy. Ano ba itong copy? Walang copy to guys. Alright. Kopyahin na lang natin yung serial number.
So, if you encounter that problem, so punta kayo sa initial settings, then yung model device, yan o, yung kanyang ID, yan. Epson L120 pa din, hindi naman 121. Serial number, X9 LV526342. Alright. LV X9. Okay, click OK natin. Then type nyo dito X9 LV 526342. Then i-retype nyo na lang X9 LV 526342. Alright. So, perform tayo. Click natin yung perform. Okay. Confirm. Yes. Yan. Initialize EEPROM data. Communication error. Okay. So, turn off natin yung printer. Then, power on. Ayun. Right. Ayun. So, ibig sabihin nun, kapag ni-reset mo, tapos nag 0% na, then blinking pa din, ibig sabihin nun, kailangan pumunta ka sa initial settings. Kumbaga, i-reset mo mismo yung kanyang pinakang system. So, si EEPROM niya, si pinakang program niya, i-reset mo yan. So, tatype mo lang yung, ano mo lang yung check. Check ka lang, check. Then, tatype mo yung serial number and perform. And that's it. Then, back to normal na yan. Now, okay na ha? So, sana klarado tayo. Kung hindi nyo naman makita masyado, i-zoom out nyo na lang. Then ano ba yung gagawin? Pakinggan nyo na lang yung sinasabi ko. Magsisilbing guide na lang yung sinasabi ko. Malamok dito, guys. Alright. So, what would be our next step? Ito. Mag-nozzle check muna tayo, guys. Yan. Higyan natin dyan bond paper. Turn off. Hold cancel button, then power button. Okay, then unhold para mag-create ng output, which is nozzle checking. Yan. Tingnan natin ano ba yung missing color niya. Alright. So, mayroon naman siya, guys. Meron naman, may mga broken lang siya, broken lines. Sige. So, since broken lines siya, di natin yung madadalan sa, head cleaning. Kasi, nag-perform na nga siya na nag-perform. Ngayon, gagawin natin ganito. Tanggalin yung 6 na tornilyo. So, target natin na ma-repair ito ngayon para at least maibalik na natin sa customer. So, 4 na tornilyo, tanggal na. Then, ito guys, itong rubber cap na to, tanggalin nyo lang. Ganyan. Ito naman, pagtanggal naman yan, hawakan nyo lang dito. Yan, ganyan. Then, ganito na yung gagawin. Yung isang kamay dito. Then, persa lang.
Then, ibalik yung rubber cap. Color by color tayo ha. Then, dito may dalawa pa dito. Tornilyo. So, pakitandaan na lang yung pag-reset ha. Kung hindi, after resetting, or after reset, kung hindi magtuloy-tuloy, ganun pa din, blinking. So, ganun na lang yung gawin nyo. Initial settings, then, i-EEPROM. Ito, hold nyo dito. Then, ito yung isang kamay nyo, magpo-force kayo ganito. Yun. Parang sinisira mo lang. Alright. So, since we have a problem on the colored, then a black, broken siya. Broken lines. Ganito yung gagawin natin. So, check muna lahat. Ito, check muna. Yan, meron pa naman, pero mas magandang punuin mo na yan. Yan, mga ganyan. Para continuously. Ito naman, ganun din. Aha. So, ito yung unang tinitingnan dyan ha. Kapag wala yan laman, lagyan nyo ng laman. Bili lang kayo ng syringe, 10 ml. Then, tanggalin nyo yung nozzle para pumasok yung pinaka main nozzle. Ito. Yan, yung nozzle niya dito. Then, tinanggal ko lang yung kalahati niya para mas yung main nozzle niya. Yun yung purpose niya, guys. Yan. So, continuous naman yung ink, pero mas magandang madami na yung ganyan na yan. May counting gap lang. Alright, ayan. Sige, balik na natin. Black. Yellow. Magenta. And cyan or blue. Magenta or red. So, yun. Then, ito. Yan. Lagay mo to, balik. So, kung paano mo siya tinanggal, ganun mo din siya ibabalik. Kaya, pag-isipan mo muna kung paano siya tatanggalin para at least napag-isipan mo na kung paano siya ibabalik. Alright. Next. Ito na. So, tinanggal ko lang yung waste ink. Yan, linisinan yan. Para hindi masyadong madumi sa kamay. Alright. Ito na. Ito yung hose papunta doon sa waste ink. So, higupin natin. Yan. So, isa to sa pamamaraan para matanggal yung bara. Isa din to sa pamamaraan para malagyan ng ink yung kanyang head. No, yun yung pinakang purpose nito. Yan, madami pa naman ink. Alright. So, tinapang ko ulit yung waste ink. Then, isa pa. Gawin mo to mga 2 beses. Yan.
dito ngayon kalahati na lang, hanggang dito lang tayo. Yan. Right? The next thing that we need to do, tanggalin natin to, i-move natin papunta dito. So, tatanggalin natin yung lock dito, yan. Yan. Pupush mo lang yung lock. Push. Then, tatanggalin mo na. Yan. So, dapat yung ink niya, ito. Yung damper niya, so dapat mayroong ink yan. Then, i-drain natin yan. Higupin ulit natin yan. Alright. So, ganun. So, kung walang ink dito, ibig sabihin may problema na yung damper. Ayan o, tingnan nyo. Ganun lang yung indication ha. Kapag walang ink ditong nahihigop, may problema na yung damper. Pwede yung damper ay barado na. Nililinisan yon. Then, I have a video on that. What you need to do is to visit my playlist. Ayan. Tingnan nyo na lang. Right? Itong ginagawa natin, pareho lang naman to ng ink flash or ink flashing. Pareho lang naman yan. Ito kasi manual. Dun sa ink flash, nagko-consume yun ng, yun na nga, capacity to print. So, mabilis siyang tawag natin dyan, mabilis siyang maubos yung capacity to print. Then, the same time, you can only perform that in after 12 hours na naman yung susunod. So, ito, anytime. Sige nga. Ayan na. Balik natin yan dyan. Let's see. Ready na ba? Balik lang natin yung hose. Ayan. Pinupunasan ko para at least hindi madumihan yung kamay natin. Ayan. Ito paano? Kasi yan as in talaga totally. Madumi na talaga yung kamay. Kakaayos ng mga printers. Saksak. Alright. Power on. Yun. So, this is the output. Kung notice natin, yung yellow niya naging black na. Kompleto naman sana, pati yung magenta. Pero may problema siya sa cyan and sa black. May mga broken lines. So, this time, let's check. Yan. Alright. Ayun, moving pa. So, antayin lang natin yung printer na mag-steady. Nagpe-perform siya ng head cleaning.
Medyo matagal guys. Ayan. Yan, stable na yan. Okay na ba? Let's see. Yan, stable na. Yung indicator lead. Power off natin. Right. Turn off na ba? Hindi pa. After that, ganun pa din, nozzle check tayo. Hold the cancel button, then power button. Tayin nyo lang, umilaw at gumalaw yung kanyang head, then i-unhold nyo na. Kung hindi nyo nagawa or hindi siya nag-print, ulitin nyo lang. Let's see. Alright. Bumalik na yung yellow. Okay na yung yellow magenta. Yung black talaga may problema na. Yan yung black. So may problema na tayo guys sa black. Ayan o. So barado yung black. Sige, power off. So, since barado na yung black, ganito yung gagawin natin. Unplug. Black yung problema. So, mayroon tayo ditong yan, ink white printhead cleaning solution. Used for DIY ink, sublimation, pigment, ink, DTG, ink, blah blah blah, and so on and so forth. Yan. So, ito, available ito guys online. Yan, alright. So, ito siya, yan. Yan. Available yan guys online ha. Yan. Bili na lang kayo sa Shopee. So, lagay ko sa comment section yung link. Sana mailagay ko. Kung ano, sa description na lang. Okay. Alam ba yung gagamitin natin? Ito na lang. Push na lang. Push. Ito, panghigop ito eh. Ito na lang guys. Yan. So, lalagay lang natin yan dyan. Then, push natin. Ayun, di ba? Very good. Buksan na natin yan. Higop muna. Okay na ba to? Yan. Higop. Yun. Tissue. Tanggalin natin to. Palitan natin ito. Lagay natin to dito. Alright. Then, yun. Pasok natin sa black. Push. Parang barado na yung black guys. Lahat ng gaano sa lahat ng pati lumalabas dito sa isang Alright. So, yan. Tingnan nga natin. Ayun. Alright. So, nag-flash naman siya. Ayan na. Sige. So, hoping for the best. Yan, okay na?
Linisin natin yan. Oops! Okay, takpan na natin to. Available to sa online. Hanapin nyo na lang. Then, after that, eto na. Punas-punasan natin yan. Punasan. Yan. Black, yellow, magenta, cyan. So make it sure ito naka right position. So hindi dapat tagil papunta dito or papunta doon. Dapat naka-center lang siya, guys. Ibalik. Alright. Yun. Sige nga. Power on. Ano ba yung amoy nung anong yun? Parang wala namang amoy yung kanyang cleaning solution. So yan guys, available to sa online, Shopee at Lazada. Print head cleaning solution. Ito yung kanyang pinakang ano, yan. Yan, for Epsom, blah blah blah. Yan. L120, yan lahat. Yan. Halos lahat naman cover niya. Yan. Para alam ninyo. Yan, still performing. Nag-head clean muna yan kasi nag-flush tayo. So kapag wala pa ito guys, if-flash ulit natin, then ibababad natin within 12 hours. Then mamayang gabi, saka ko na lang siya gagawin. Ibababad ko muna yung black kapag wala pa na. So ang ganda nito, naka-ano lang ako, ngayon lang ako nakakuha nito. Kasi hindi mo na kailangan mag-ano doon eh. Sisiksik mo lang din, pa-flash mo lang din, that's it. Diba? Parang ang bilis lang nito mag-perform. Ayan o. So, kung mayroong kang apat nito, pwede ba yun naiisip ko? Pwede naman ata. Flash lang ng flash. Ano? Pero ano doon, mayroon ako naiisip na bagay kapag barado na lahat. Hindi ko pa magawa ngayon kasi busy pa. Yan na. Okay na ba? Alright. So, nozzle check ulit tayo. Power off. Sorry. Ba't nag-cancel ako? Power off. Then, cancel button, power on. Gumalaw na yung head. And hold. So, take out kung hindi mag-print, ulitin nyo lang. Antayin nyo lang mag-move yung head. Ayun, wala nang black. Wala nang black at nawala na yung ano, yung kanyang yellow. Perform tayo ng head cleaning, isa lang. Then kung wala, ibababad natin yung black at yung yellow.
Head cleaning, cancel button, i-hold nyo lang. And kapag nag-response na, unhold nyo na. Alright, so sa ganitong mga printer, normal lang bang nangyayari to? Yes, sa Epson L121, nagkakaproblema talaga yung head niya. Parang medyo low quality yung mga head or something like that. Ano? Parang medyo compare sa Epson L120, medyo okay yon. Ito halos may problema yung Epson L121. Mostly sa head, lalo na kung mga original. Pwede ding gumagamit sila ng not genuine ink, hindi talaga pang Epson. Kaya ganun. Yan, still performing. 6:15 a.m. in the morning. So we started at 5:30. So we consume 31 minutes for this video. Nagpo-post tayo, guys. Still performing. Yan guys, so katatapos pa lang. Power off. So nag-cut tayo ng video. Nag-pause. Para at least hindi masyado mahaba yung video. Cancel button, power button. Let's see. So iba't ibang pamamaraan kung paano natin matatanggal yung bara. Yun yung ginagawa natin, guys. Ito. Bumalik na. Ayan. Yung yellow okay na. Yung black bumabalik na. Dito yung una. Ayan. Sige. Ano pa ba yung gagawin natin? Higupin ulit. Sige nga. Higupin natin ulit. Power off. Unplug. Higupin. Tissue. Higup. Parang barado talaga yung black. Ang bagal mag ano eh. Bagal niya. Right? Yan, tinapon ko lang yung ink. Then, ito, unlock. Okay.
Power on. Right, continue tayo guys. Power off. Lagay tayo ng bagong bond paper. Yan. Cancel button, power on, cancel check. Let's see the output. If there is changes. Okay. Okay. So, medyo may bara talaga yung kanyang black. Ang gagawin natin dito, i-flash muna natin siya ng head cleaning solution and ibababad muna natin siya. Alright? Sige. Power off. Unplug. Gamit yung cleaning solution na to. Yun na. Iaano natin. Babad natin siya. Konti lang. Okay na yan. Feeling ko itong cleaning solution na to hindi naman masyadong harmful. Wala kasi siyang masyadong amoy. Hindi siya masyadong ganun katindi yung amoy. Kumpara doon sa nabili kong isa, talagang totally yung amoy niya, nako. Parang muriatic acid. Alright. Pasiguro, takpan, baka mainom. Yan. Tanggalin lang yung black. Yan. Push lang. Dahan-dahan lang guys. Alright. Yan na. Then, hayaan muna natin yun dyan. Ayan. So, mamayang hapon, i-continue natin to. Abangan nyo yung part 2 nito. Kung talaga bang natanggal yung bara or ano. So far, eto muna, hanggang muna tayo dito. So yung problema na natin talaga is the black. Let's see what will happen this afternoon. So abangan nyo na lang guys yung continuation nito. Yan, this is always your Kotek, Alan Marino, signing off. Peace out guys. Good morning. Maliligo na at pasok na ng trabaho.